bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Talaga naman na hindi na makakatakas itong si Liza Tanas sa kanyang kinakaharap na kaso dahil patuloy ang imbestigasyon at nananawagan ang totoong hustisya ang nawalan sa mahal sa buhay dahil nga sa binenta ni Kuting ng Norte, Liza Tanas na pulburon. Ngayon nga ay hinatulan na nga ng tuluyan itong si Liza Tanas sa ibang bansa na magkakaroon at mapaparusahan sa kanyang kaso. Dito natin mapapatunayan na malapit na ngang mamaalam itong si Liza Tanas na ito dahil talagang hindi siya papayagan na makagawa muli ng mga kalokohan at masira ang buhay ng kabataan sa bansang Pilipinas at sa ibang bansa. Ngayon nga ay maraming netizen ang nag-aabang kung kailan nga matutuloy ang binigay na parusa ng hukuman kay Liza Tanas. Dito natin mapapansin na talagang magkakaroon ng hustisya sa ibang bansa, hindi gaya sa bansang Pilipinas na nabibili ang totoong hustisya at para sa mayayaman, ngunit pag mahihirap ay talagang napaparusahan kahit walang kasalanan. Ito nga ang nakakalungkot na katotohanan na nangyayari sa kabulukan ng sistema ng bansa natin. Kaya naman maraming nabilib sa ibang bansa dahil hindi nila pinalagpas si Liza Tanas kahit asawa pa nga ito ni Kuting ng Norte. Hope, sandali mga babayan. Preview pa lang napanood mo, nakakilabot na. Okay guys, panibagong reaction tayo dito. Bago ka mag-comment na sasabihin mo na fake news na naman to, ngayon babanatan natin ang mga nagpapakalat ng fake news kasi nadadamay kaming mga DDS, walang yakang vlogger ka. Ito yung vlogger mga babayan, no? Huwag ka muna magsasabi na ako ang fake news, ha. Ngayon, kampi tayo ngayon kay Madam Liza Marcos, kay BBM, sa Tricom. Siyempre, medyo ipagtanggol din natin yung mga DDS na tulad natin. Kasi dapat upakan din natin itong walang yato. Ito yung vlogger mga babayan, no? Yan. Si Sagaw TV. Sagaw TV, walang hiya ka, ha? Ba't ka nagpapakalat ng ganyang mga ka-fake newsan? Nako mga kababayan, no? Kami, mga DDS kami, syempre ano tayo, kay Tatang Digong, PDP laban. Pero pag may nakakita kami ng mga ganitong mga vlogger na nagpapakalat ng fake news na si Madam Liza Marcos daw ay bibitayin na sa US at si Pangulong Marcos ay naglulumuhod na sa Amerika para sa kaligtasan ni Madam Liza Marcos, walang yakang vlogger ka. So ito yung kanyang YouTube channel mga kababayan, no? O ayan, puntahan nyo dyan, i-bash nyo yan doon. Kasi mga kababayan, no? Pagka wala namang ganyang mga balita, kaming mga nag-vlogger, kaming mga vlogger, ay binabanatan natin yan. Kaya ikaw, Sagaw TV ka, umayos ka, dinadamay mo kami. So mga kababayan, kita nyo naman, preview pa lang, nakakatakot na itong gumawa ng fake news nito. Hindi naman ho totoo yan. O sa Tricom, si Sir Abante, Sir Paduano, Sir Barbers, o Sir lahat na yan, si Sir Fernandez. Ito po ang hanap nyo, pahanap nyo po yung vlogger na yan. Ganyan po, yan po ang tunay na fake news. Grabe, di ba nakakagigil? Aba kahit po ay sa side kami ni Tatay Digong, ay pag nakakita kami niyan, syempre reactionist tayo, nagre-reaction tayo ng mga video, pagka ganyan po ang mga napapanood natin at ay kumakalat na yan, babanatan ho ng Banateros yan, no? Ako po pala si Boy Sardinas, isa sa membro ng Banateros Vloggers. O yan, shoutout sa ating mga team dyan, sila Boss Banat Bay, Tol J. Guevara, Coach Oli, yan, Boss Dada, yung sinlaki ko yan o yan, o yan. So mga babayan, ito yung mga nanonood dyan, tapusin nyo muna yung video. Kasi dito sa video na to mga babayan, mapapanood nyo po talaga si Madam Maharlika. Kumari ko yan ito kasi nadadamay itong si Maharlika. Kung galit kayo kay Maharlika, ay mas lalo ho kayo magagalit kasi sinasabayan po nitong halimaw na vlogger na tong fake news na to. Sagaw TV no nakaraan, 'di ba? Meron tayong vlog, isa rin 'yon na vlogger. Hindi ko alam kung magkakasama ba 'yan or parte ba 'yan ng strategy na siraan ang mga DDS para makulong or mapatawag sa Tricom. Maraming nagko-comment yan. So mag-comment po kayo mga babayan. Ang mga komento nyo po ay welcome po dito. Babasahin po natin yan. Pero syempre, yung iba dyan baka nagagalit sa akin, thumbnail pa lang, hindi nyo alam. Kinakampihan po natin ngayon ang si Madam Liza. Kasi
hindi naman tama din yung ginagawa nitong mga vlogger na to na pinapakalat na si Madam Lisa daw ay bibitayin na susunod na araw. Tapos biruin mo si BBM umiiyak daw sa Amerika, bawal yan, boss. Sa mga gusto pa, sa mga gusto pa na gumawa ng mga ka-fake newsan, pag napanood ko kayo, titirahin ko kayo para mapanood ng mga kababayan natin, ng mga subscribers natin, kayo na po maghusga. Syempre naman meron naman din ho tayong puso. Kahit naman ho makatatay digong ho tayo, kung ganito naman din ho ginagawa kay Madam Lisa, syempre may puso naman din tayo. Huwag ho kayong gagawa ng ganyan mga ka-fake newsan. Kasi po sa kabila po ng mga pinaggagawa nyo, itong mga vlogger na itong mga ka-fake newsan na to, damay ho kaming mga DDS, na talaga naman ay nagre-report at nagbabalita. Di ko alam ano bang utak tong mga to susuntukin kita na, asan ka bang vlogger ka, no? So syempre sa akin nauukulan, lalong lalo kay Sir Paduano, ang tinagurian na sa social media si Sir Boy Contempt o Sir Paduano. Yan po ang pahanap nyo, Sir Barbers. O hindi po kami, kasi hindi po kami ang nagpapakalat ng mga ganyan na mga ewan ko kung paano nyo mahuhuli yan no? Pero sa time na ganito, DDS man ho ako, panig ho ako kay Madam Lisa kasi bawal naman ho ganyan na magsasalita naman na kinawawa nyo naman ho. Hanggat wala pa naman pong report na talaga naman na talaga mapapatunayan na talaga siya ay nagkasala, ay hindi ho namin yan ipapalabas po sa inyo. Kaso nangunguna itong mga vlogger na to ng ka-fake newsan. Lalo na si Madam Harlika, lalong madaming nagagalit sa kanya. Para naman sa pagre-reaction natin, ipapalabas din ho natin dito sa ating channel na talaga naman na bawal ho yung ganyang ka-fake newsan, kasi kawawa naman ho yung makakapanood. Paano kung maniniwala yan? Di kawawa naman si Madam Lisa. Hanggat wala pa naman pong mga talagang napatunayan na ganyang kasalanan, at ito kay Madam Maharlika, panoorin nyo po magmula umpisa hanggang dulo. Ang lupit, nakakakilabag din ho ng mga sinabi niya. Kayo na ho na mag-analyze sa kanyang vlog, sa kanyang mapapanood natin sa susunod na video na to. Kayo na ho mag-analyze. Ako nagre-reaction lang. Ako nagkakalap ng mga vlog natin para mapapanood nyo at i-komento nyo kung ano bang masasabi nyo rito. Pangit man o maganda, basta welcome ho kayo dito sa ating sa reaction video na to. Ngayon ho kasi nakakagigil ho itong mga ganitong mga vlogger, dumadami ho sila. Hayaan nyo po, kung gusto nyo pong mapapanood yung mga ganyan, ako tirador ng mga fake news naman ngayon. Okay? Para naman ay itong mga to ay magkaroon ng time ang NBI, mahuli rin kayo, mga lintik kayo. So ganito mga babayan, sasabihin na naman ni Kumare, oy Boy Sardinas, ang dal mo dyan. Umpisahan mo na yung balitang yan. Kasi nakikita ko naman din yung mga comment nyo. Ayaw nyo ba makakita naman gwapo na banateros vloggers? Grabe na kayo ay. Okay, syempre, segue muna tayo. Shoutout po dun sa mga nanghingi ng mga tarpaulin, mga layout ni Boy Sardinas ng PDP Laban. Yan. Malapit na pong eleksyon. Straight PDP laban tayo kay Tatang Digong ha. Happy birthday kay Tatang Digong. Shout out kung makakita kayo ng mga ganitong mga layout. Yan, mga ganyang layout galing yan kay Boy Sardinas. PM nyo po ako sa aking page kung gusto nyo manghingi ng layout na to. At ito page ko, yan. Yan ang page ko mga babayan. PM nyo lang ako dyan. Kung wala kayong pang pa-print, bibigyan ko kayo. At syempre, maraming salamat sa panonood nyo ng ads at nakakatulong, nakakasweldo tayo. Yun yung mga pinapadala natin, natulong natin sa mga kababayan natin ng mga nanghihingi ng layout na walang pagpaprint. Makakita ko yan, marami na yan dyan. So yun tulong natin kay Tatang Digong. Pero balik tayo dun sa ating reaction video. Ano lang po tayo, gitna lang tayo. Alam ko yung mga subscribers natin dyan kay Tatang Digong, wag po kayong, alam ko naman hindi man kayo magagalit kasi alam nyo naman, pinagtatanggol din namin yung sarili namin kasi mamaya kami naman papatawag sa TRICOM na yan di ba? Baga ay nililigtas din namin kasi nadadamay ho ang mga DDS na mga hindi naman gumagawa ng ka-fake newsan, di ba? Kawawa naman din kami, di ba? So yun mga babayan, idiretso mo tong video na to kasi napakalupit ito. Napakadaming sinabi ni Maharlika. Alam mo, pag napanood mo to, mangingilabot ka. Ako nagre-reaction video lang at naghahatid lang po sa inyo ng mga balita na talaga namang nakakakilabot at nakakapanginig ng laman. Ayun na pa hinihintay mo, boy? Ang daldal mo masyado. Simulan mo na ang video. At kayo na mag-analyze mga babayan na. At kung nagustuhan mo tong video na to, like and subscribe
para marami pa tayo mapapaprint, no? Like and subscribe, tapos panoorin mo yung ads. Kasi malapit na election, mapapaprint pa tayo ng maraming ganyan. Disclaimer hindi po galing Kitatang Digong or sa PDP Laban yung mga pinapadala ko na mga sa GCash na pagpapaprint ng mga layout natin. Tulong natin yan dahil sa YouTube channel natin, nakakasweldo tayo kahit konti lang yan. Yun kasi love ko talaga si Tatang Digong. Alright, saka PDP Laban. Straight tayo straight. Andalda. Sabi mo, i-play mo na yung video. I-play mo na yung boy. Let's go! Talaga naman na hindi na makakatakas itong si Lisa Tanas sa kanyang kinakaharap na kaso dahil patuloy ang imbestigasyon at nananawagan ang totoong hustisya ang nawalan sa mahal sa buhay dahil nga sa binenta ni Kuting ng Norte, Lisa Tanas na pulburon. Ngayon nga ay hinatulan na nga ng tuluyan itong si Lisa Tanas sa ibang bansa na magkakaroon at mapaparusahan sa kanyang kaso. Dito natin mapapatunayan na malapit na ngang mamaalam itong si Lisa Tanas na ito dahil talagang hindi siya papayagan na makagawa muli ng mga kalokohan at masira ang buhay ng kabataan sa bansang Pilipinas at sa ibang bansa. Ngayon nga ay maraming netizen ang nag-aabang kung kailan nga matutuloy ang binigay na parusa ng hukuman kay Lisa Tanas. Dito natin mapapansin na talagang magkakaroon ng hustisya sa ibang bansa, hindi gaya sa bansang Pilipinas na nabibili ang totoong hustisya at para sa mayayaman, ngunit pag mahihirap ay talagang napaparusahan kahit walang kasalanan. Ito nga ang nakakalungkot na katotohanan na nangyayari sa kabulukan ng sistema ng bansa natin. Kaya naman maraming nabilib sa ibang bansa dahil hindi nila pinalagpas si Lisa Tanas kahit asawa pa nga ito ni Kuting ng Norte. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video at kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. First niya na nasa Congress, first time lang ginawa, ng Kongreso, ng Committee on Appropriation, ang pagbastos, panggigipit, pangbabalahura, pagtatrial by publicity, paninira kay Inday Sara o sa Vice President. Kasi even though in the past, not only that, si Congressman Ungab ay nag-testify na since Noli de Castro, Binay, Leni Robredo, and ngayon lang ginawa ng Congress, ng mga legislators, ang panggigipit kay Inday Sara at talagang ang target nila, they have to stick to the plan, ika nga. So imagine ninyo kung gaano ka-demon ang mga demon dahil sa utos, again, ni Tambaloslos, ni Romualdez. Ayan, ngayon lumabas, well, actually hindi lang ngayon lumabas yan si Zaldico, let's talk about that later, ni Lisa Tanas, nagipitin si Sara. Nung panahon ni Duterte, ang budget hearing, ang pagbalangkas ng budget ni Leni Robredo, na kahit si Leni ay gumawa ng eksena sa international community and media na sirain ang Duterte, pero never siyang pinahirapan na katulad ng ginagawang pangbubuli ng mga buwaka ng GNMS. Like in less than 30 minutes ay inapprove ang kanyang budget. Okay? Noong 2022 dahil hindi pa nag-aaklas si Inday Sara, 2023. 2022-2023, 'di ba? Hindi pa nag-aaklas, napakabilis ng pag-approve ng kanyang budget. Umeksena-eksena pa nga, 'di ba? Si Sandro Marcos during nung last year na inapprove na yung budget, Pero dahil si Inday Sara ay umalma na, umaklas at nagsalita na, nag-speak up na sa kahayupan, kababuyan ng gobyernong ito. Ngayon pinahihirapan nila dito sa budget hearing na ito at talagang pinipaint nila trial by publicity na si Sara ay gumastos ng 125 million
na kanyang confidential fund in just 11 days. But again, itong mga crooks na ito, itong mga jutang ginemes na grupo ni Kimbo, grupo ni Zaldico, grupo ni Tambaluslos, na mga buwaka ng inang kawatan sa bayan, ay talagang instead of budget deliberation, di ba, pagbabalangkas, nakita nyo naman nung nakaraang hearing, di ba, nung August 27, ay nililitis nila si Inday Sara para sabihin sa taong bayan ang kanilang mga false narrative na sirain si Inday Sara. And good thing kay Congressman Marcoleta na nalaman natin, hindi naman lahat sa atin alam yung mga rules dyan o ano yung mga tradisyon nila, ano yung mga parliamentary courtesy na kapag vice president ka and two highest officials, vice president ka and president ka, ay hindi na dapat gano'n na para not really ginigisa na hindi binubusisiin, i-personal mo, atakihin mo dahil gusto mong atakihin dahil you don't like the person o hindi mo sila kaalyado. So, sabi nga ni Marcoleta, for 18 years being him in Congress, first time lang nangyari ito. So, anong ibig sabihin yan? Kasi nga, ang presidente nyo, ang asawa niya ay may control sa lahat at ang may control ng budget ang pinsan niya. Di ba nga? Kasi nga, kaya first time in the history dyan sa Congress, according to Marcoleta and Congressman Ungab, kasi nga, the target here is Inday Sara. The target here is the Dutertes. The target here is yung mga kritiko. Imagine mo, bago natin pag-usapan yung video ni Inday, yung buwaka ng inang Zaldico, okay? Yung julul na yan, na laging para silang magkarugtong ang kanilang mga itim na kaluluwa ni Tambaluslos, nung dun sa bandang huli ng hearing, hindi na sinasabi niya na kaya daw, actually ito yung speech niya, tignan ko lang tinatranscribe natin ng bonggang-bongga. Ang sabi ng walang iya, napaka-walang iya ng mga jutang ginemes na ito. Okay? Para daw magpaliwanag. Para daw magpaliwanag si Inday Sara na patungkol dito sa confidential fund na ito. Isa 'yun sa mga tinalakay niya. Tapos kasi nag-release si Inday ng ng video part 1 patungkol nga sa mga kadyotahan nila dyan. So sinasabi niya dito, sinasabi nung Zaldico na si Inday Sara pa daw ang nag-release ng issue. Kesyo ayaw daw umattend sa budget hearing, okay? Dahil ayaw ma-scrutinize, okay? Tapos tinutuligsan niya, parang tatak Duterte daw na ito ay mambubudol. Kapal na mukha ng buwaka ng inang ito. Ikaw, Zaldico. Nalala niyo last year, meron ako expose sa inyo. Dali Okay. Last year, may expose ako sa inyo mga palangga. Tingnan natin itong julol na to. Okay. Anyway, na mayroon tayong source na yung kanyang asawa, according to our source, na pinasara yung YSL sa Paris para mag-shopping lang. Nalala niyo yon? Last year ko pa sinasabi sa inyo yun. Sinabi ko sa inyo na sila ang may control ng pera ng bayan. Kasi nga siya yung chairperson ng Committee on Appropriation and also sidekick siya, assistant siya ni Tambaluslos. Kung kayo ay nakafollow sa vlog na ito, in-expose ko na wala silang habas na bumili ng mga luxury brands. Hermes, name it. Ang asawa ni Zaldico, according to our source na inere natin yan last year, parang bumibili lang ng candy ng mga luxury bags sa Paris. At meron pa nga silang mga property. Naalala mo may pinuntahan akong pinuntahan akong property doon sa Paris nung pumunta ako.
Remember that expose? May video ako noon eh. Hindi ko lang na ready ngayon. Bigla lang pumasok sa isip ko ngayon. Pinuntahan ko yun, di ba? Dahil ayon sa ating source na nandyan din sa Congress yung iba, nakikita nila na ang pamumuhay ni Saldico at ni Tambalosos, pero more on pamumuhay ni Saldico, magsimula sa toothpick. Toothpick, kung pwede lang may toothpick na Hermes ang bibili nilang toothpick. Kung pwede lang ang napkin para sa kipay nila, may Hermes, ibibili nilang Hermes. Ang question natin, saan nanggagaling ang pera ng pamilyang ito na dati namang nanglilimahid according to our source? Walang ganitong pera. Saan sila kumukuha na papasara yung YSL, bibili ng Hermes, bibili ng lahat, tsinelas, napkin, halos lahat, na lahat branded. Nagkamali ba ako sa expose ko sa inyo na sila ang namamayagpag sa pera ng bayan? True enough, mga kapalangga. Okay? Kaya naman, galit na galit, instead yung budget hearing na yun. Kasi gusto na nga i-terminate na hindi na dapat i-hear yun, yung deliberation na yun, kasi nga dapat may parliamentary courtesy at ito yung sinasabi nilang tradisyon diyan sa Congress na kapag highest officials, well, particularly sa Vice President and Office of the President, titignan lang nila, okay, approve. Pero only with Inday Sara. Di ba? So ngayon, sabi ko nga, instead na well, in the first place, doon nga sa kung yun ang titignan natin na sinasabi ni Kong Marcoleta at ni Kong Ungab na ganun talaga ang kanilang tradisyon doon, wala na talagang dapat mga Q&A na binabalikan yung issue ng 2022, 2023, 2024. Kasi ang usapan nga doon is 2025 budget. Not 22, not 23, not 24, 25. At hindi dapat pinag-uusapan ang sinasabing war on drugs ni Pangulong Duterte, ni Saldico, at inaakusahan siya ni si Inday na corrupt. O really, Saldico? Kaya alam mo, natutuwa ako sa mga nangyayari. Kasi nakikita ng taong bayan. And I hope yung mga camp ni Inday will do something against this corrupt, magnanakaw kawatan. Pagpaliwanagin mo ang pamilya, sino man nakikinig dito, Inday Sara, yan, binigyan ka ng tip. Balikan ko yung video at address, according sa aking source na nakabili ng property si Saldico doon. Sa Paris. Mahal ng apartment doon. Saan kayo kumukuha na kaya niyong magpasara ng mga designers? Putang ina, pera ng bayan. Kaya no wonder, kayong mga Pilipino hanggang ngayon binubobo kayo ng mga ito. Kitang-kita na sa bunganga ni Marcos Jr. ang kapalpakan. Pero dito tayo tututok ngayon sa sinasabi ni Inday Sara. Okay? Ngayon nawiwindang sila dahil sinabi ni Inday Sara, mga palangga, sa kanyang video, okay, na ang budget ng Pilipinas ay 2 tao lang ang may hawak. Sabi niya nga, okay, ang may control ay si Saldico at saka si Martin Romualdez. Okay? Kaya nga pinaliwanag niya sa inyo sa kanyang video, mga palangga, tungkol sa DepEd budget niya, sa Department of Education budget ng 2023 na may 5 billion na inapprove para sa classroom construction. Tapos nagulat daw si Inday ay may lumapit sa kanyang mga kongresista o mga nangihingi ng tong pots, mga kongresista na nangihingi out of that 5 billion budget. Nagkamali ba ako sa inyo through may puting ahas na ang budget ng Pilipinas hindi napupunta, ang budget ng buong pangkalatang bansa ay hindi napupunta sa inyo. Napupunta sa mga kawatan, mga bangag. Pinakita ni Inday Sara sa inyo yung ebidensya doon sa video. Okay? Na mayroong yung kanyang testamento na inaprobahan sila ng 5 bilyong budget. Tapos biglang may lumapit sa kanya at hinihingi ang parte nila. Nakita nyo? Hinihingi ang part ni may inutusan ni Romualdez,
yung certain kongresista na yun, which is hindi pa niya napapangalanan ni Inday Sara, and I hope pangalanan niya bukas sa kanyang third video, na hinihingi ang tongpats. Kaya nga dito, mga palangga, ang sabi ni Inday sa kanyang video, kaya hindi na i-deliver ang tamang mga classroom or tamang structure na pulido or nasa standard kasi nga ninanakaw ng mga kongresista at humihingi sila. Ilang beses ba natin sinabi to sa inyo? Ilang beses ko ba since ako'y nagnangabels dito na kapag na-approve na yung budget ng certain agency, may cut si Tambaluslos, ayan si Saldico, na okay, dahil inaprubahan kita ng 5 billion, ito ang certain amount ibibigay mo. Nagkamali ba yung puting ahas natin dito? Hindi. Dahil mismo, itong mga expose natin sa inyo from 2022 and last year, hanggang ngayon, si Inday Sara nasa Uniteam na. Kung meron ditong maingay na nagbubunga nga sa mga buwaka ng inang yan, ang puting ahas, at ako lamang ay ginamit ng makapangyarihan na maging instrumento sa inyo para sabihin ang kababuyan. And now, nag-align lahat sa expose ng ating puting ahas, yung nangyayari, no less than the Vice President now is talking about what I was talking since 2022 and 2023. Hindi ko nakausap, hindi ko kilalang personal si Inday Sara. Ang mga nagsalita sa mga kahayupan ginagawa ng gobyernong Bangag, ang kaletsehan nila, ang daming mga taong nagsalita na at kasama kayo doon. Imagine nyo mga palangga, 5 billion nangihingi sila ng patong. Kaya naman, ang mga classroom ay substandard. Ang sabi nga ni Inday, yung mga backlog na mga classroom na supposedly na ipapatayo ay hindi napaprioritize at hindi nabibigay ng tamang konstruksyon dahil sa ganitong klasing pamamalakad pagnanakaw nila. Dahil sinabi mismo ni Inday sa kanyang vlog, okay, na may inutusan si Martin Tambaluslos na kunin ang parte nila sa 5 billion. Kaya nga sabi nila, ano to, chachap-chapin namin yung classroom? Pag nagawa ka ng classroom, instead yung kabila, ilagay mo straw ng soft drinks. Para isang hihip lang ng hangin, tumba. Nakita nyo na ngayon. Especially yung mga Duterte supporters. Nakita nyo na ngayon yung dating mga nag-alipusta sa alindog ko. Mamarlika niya, sumisira ng Uniteam now, but I'm thankful. Yun yung importante. Kahit binakbakan niyo ako ng bonggang-bongga, tumayo akong mag-isa. No, not only mag-isa, kayo pala palangga na nagmamahal sa akin. Because of you, nakita niyo dahan-dahan. Kasi naman, hindi naman kaagad, you cannot eject someone dyan sa bahay ng mga ahas na basta mo lang i-eject na walang dahilan, di ba? Noong 2022, ako'y nagsalita na si Marcos ay sangkot sa smuggling, ang pamilya nila ay promotor, mafia and everything, sa smuggling ng sibuyas, smuggling ng asukal, smuggling ng bigas. Siyempre, hindi pa kayo naniniwala, sabi niyo, bigyan ng chance si Bangag. Bigyan ng chance siya, mga Marlica, masyado ka naman ganyan, gusto mo ikaw na lang magpresidente. Siyempre, nasa proseso. And now, tuloy-tuloy ang pagbubukil yan ng mga puting ahas at now Inday Sara at marami pang iba. And now Marcoleta, well, he's been a fighter. Okay? Imagine nyo kayo, Pulahan, Pinklawan, di ba, nabulag pa rin. Sino ba ang nagsakripisyo dito sa pagnakaw ni Saldico at ni Tambaluslos sa budget ng education? We're talking billions. Nililiis nila yung confidential fund na tinitira nila kay Inday na kung titignan mo ang kanilang tradisyon o ang kanilang rules dyan sa confidential fund. Kaya nga confidential fund You spend it for your intelligence di ba? Si Marcos Jr. ba nagpaliwanag ng confidential fund? Kasi kung papaliwanagin nila si Inday Sara, i-itemize ang confidential fund, which is hindi naman dapat i-itemize yan. Ang mga buwakan ng inang kongresista nga, ayaw nga nilang i-itemize, ayaw nga nilang, hanggang ngayon si Tambaluslos, hindi siya magbigay ng
audit or transparency doon sa kinukwestiyon na 1.8 billion na travel funds niya. Pero si Inday, gusto nila i-itemize. Si Bangag Jr., bakit hindi nyo ipa-itemize? Nang nakita nyo, baka doon sa kanyang budget, magkano budget niya? 10 billion niya yun. O doon sa budget niya, 1 billion, siguro pag in-itemize mo, 1 billion for Marcos Jr. Pulburon supply. 1 billion para sa alak ni Lisa, 1 billion sa trolls, 1 billion mapunta sa mga kamag-anak, the rest of the billions napunta sa offshore accounts. Nakakita niyo mga kababayan, why Inday Sara? Halos lahat ng ahensya may confidential funds. Bakit si Inday Sara ang bukod tanging mag-itemize at by the way, balta natin yung 125 million coming from the office of the buwaka ng inang presidente niyong Bangag. Bangag. Authenticated Bangag. Nakita niyo? Authenticated dito yan sa Amerika. Authenticated. So ngayon nakita ninyo at binokelya ni Inday Sara na ang may control ng budget ay si Tambaluslos at si Saldico. At may ipinakita siyang papel, true enough, okay, na 5 billion yung budget niya na inapprove mga palangga. Okay? Nang GAA, ang sabi niya, so later on, na binago nila. Ano ang ginawa nila? Naging 15 billion. Hindi naman 5 billion lang ang ano nila yung nire-request nila. Pero nag-approve ng 15 billion ang house ng mga demonyo. O saan napunta? Ang daming revelation ni Inday. Saan napunta? Kung 5 billion lang ang napunta sa kanila, nasaan napunta yung 10 billion? Ngayon, dinidikdik nila yung 125 million na confidential fund which is nasa legal na okay, kala ko sino yan. No, nasa legal na dapat gastusin niya within 11 days. Kasi binigay ay December 19. Okay? Binigay ng 11 days bago matapos ang taon. Then ito, didedmahin nyo na ang 5 billion niyang budget ay pinatungan, dinagdagan na wala silang kaalam-alam, pinatungan ng Congress, ginawang 15 billion, tapos ang binigay sa kanila 5 billion, ninakaw nila yung 10 billion. You decide. Kaya mangmang pa rin. Ay, sorry, hindi lahat pala. Kaya that's not a good choice of word, okay? Kaya bulok pa rin ang mga classrooms, ang mga sistema sa public education. Dahil sa ganitong klaseng ginagawa ng bangag na Romualdez, Araneta, Marcos, Co at lahat ng mga kasabwat nila. May ipinakita din si Inday noong 2024. Sa video, panoorin niyo mamaya, na ang budget lang na supposedly 19 billion. Tapos biglang paglabas sa house kay Tambaluslos at kay Saldico, naging 24 billion. 19 billion, pinatungan nila ng 5 billion. Nakita niyo yung corruption? Who's that mayor? Sinong mayor yon? I forgot, si Magalong. 'Di ba? Si Mayor Magalong ng Baguio. Isa din siya sa mga nagsabi nito na ito yung ginagawa ng Congress. Sabi pa nga niya 40%, 50% napupunta sa mga buwaka ng inang to. Kaya 'di ba? Ang daming nagtuligsa sa kanyang mga kawatan. Ang dami ng mga politiko na nanindigan. And now, here's Inday Sara na ibinuking niya na ang budget 5 billion, papatungan na lang 10 billion mapupunta sa kanila. Now, 19 billion, tapos papatungan ng 24 billion, tapos napupunta sa kanya. Kaya siya nag-resign sa post niya as Department of Education Secretary, mga palangga, kasi ayaw niya ng payagan yung ganitong ginagawa taon-taon. Kaya nga, ano ang sinabi ko sa inyo? We're just talking about Bureau of Customs, di ba sabi ko, pinag-usapan pa lang natin yung corruption sa smuggling at corruption sa Bureau of Customs. Sabi ko nga, wala pa yung mga ahensya ng iba pa. And now here is the Department of Education.
na nag-i-insert sila o dinadagdagan nila ang pondo kasi kinakawat nila. Wala silang pakialam. Kaya tignan mo si Saldico, guilty. Hoy, Salding bugo. Nagbabasa ka na lang, tatanga-tanga ka pa. Binabasa mo na lang yung script, nagimpitla ka pa nga linti ka. Nami, balik ko to ng idila, mong iho di puta ka. Nami, susugon ang buli para, anyway, mga palangga. Nakikita ninyo, kaya talagang nakakalungkot ang kapalaran ninyo sa Pilipinas. Kaya nga sabi ni Inday, bakit pa siya a-attend dyan ng budget hearing? Kasi, ang sabi nga ni Kimbo, they have to stick to the plan. Bakit pa siya a-attend ng budget hearing? Pinorward niya na lahat ng mga gusto niyang, about sa kanyang budget, yung proposed budget niya. Bakit pa siya a-attend? Ang ending naman, gaganituhin lang din naman siya. Imagine mo, budget ang pinag-uusapan. Can you open your mind? Budget ang pinag-uusapan, ang pinagdadakdak ni Saldico doon kung hindi niya napanood tungkol sa war on drugs. Is that part of the budget? Ang kanilang inggit, galit, tapos sinasabi nila si Inday daw ay parang what do you call it? Parang nag-feeling, like may sabi sila, Baratinela. Hindi na, wala daw hari at reyna ngayon. Hari, naghari-arian si Inday kasi hindi si binoboycott sila. Ito ang sabi ni Franz Castro, ito ay betrayal of public trust. To what? Grounds for impeachment? Now, nakikita ninyo, ano ang betrayal of public trust sa pagbo-boycott na yan? Ito mga jutang genius na to, 2025 ang budget, hindi sila makamove on sa 2022. Kahit elementarya, kahit fetus ka pa lang ngayon, maintindihan mo. The target is, Sara, to destroy sa mata ng mainstream media, sa mata ng taong bayan na ipinagdidiktikan nila yung 125 million budget, eklabush na yan. Million na confidential fund noong 2022. Pero ayaw nilang pag-usapan ngayon. Eto, ang binubukoy ngayon na ni Inday, kumusta naman kayo? Matataranta kayo kasi may ebidensyang ipinakita. May videong ipinakita si Inday na talagang during the deliberation, doon the budget hearing, sinasabi mismo ng undersecretary niya, no, hindi wala silang alam. Doon sa 24 budget, from 19 billion, naging 24 billion. Nanindigan sila. Nanonood niyo yung video, di ba? So, dutong sila, hanggang ngayon, tignan mo yung narrative ng mga bangag, no? 125 million, kailangan dikdikin si Sara Duterte. Tapos tahimik kayo sa 1.4 billion a day nga flood control ni Bangag. Now, baka tahimik pa rin kayo dito sa sinasabi ni Inday. Nakitang-kita naman ang pruweba doon sa video during the Senate hearing, budget hearing, na nag-insert sila ng additional 10 billion. Ano naman melody ng song? Ang bayan ko'y pinagpala pagkat sa amin pinigay ang isang biyaya na mag-ahon sa hirap at dilim ng kahapon at sa bawat Pilipino'y magtatanggol sa bayan ko dati laganap pang-api at tusa sa aming mga mahihirap. Ngunit ikaw ay dumating, sagot sa aming mga dalangin. Muli kaming babangon, mabuhay ka na kay Digong. Ama, maraming salamat. Aming mga mata'y minuhulat, gawain ng masasamay iyong isiniwala.
Very, Bayan ko, Pinamatan niya ako, umiiyak ako. Pilipinas, muling makikilala at itataas. Katahimik ay maghahari, sa ating puso'y mamamayani. Mga ngiti sa labi, di mapapawi. Nag-breathing daw. Mabuhay ka, Tatay Digong, maraming salamat. Ang malasakit sa Pilipino ay walang kasing tapat. Ika'y paglalaban ng iyong mga anak. Tunay kang biyaya sa bansang Pilipinas. Haba. Gosh. Irene Oikaw. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.